Nakikita na ba ako? So, didiscuss natin yan ay Chapter 1. Okay, Introductions to Communication Systems. Okay. Popostpone ko sana yung klase na yan. Bukas na sana ako magkaklase sa C. Doon ko na lang. Okay. So, mga contents ng ating Chapter 1 ay Introductions to Communications. What are the elements of communication systems or electronic communication systems? What are the types of electronic communications? And then spectrum, bandwidth. Okay, and then careers. Ano ba yung mga careers na pwede maging trabaho ng mga sa ECA yun, no? And then modulation and multiplexing, survey of communications and applications, information capacity, and theory. Okay. So maraming laman tong Chapter 1. Tagalogin ko na lang instead na babasahin ko pa, na-explain ko rin kasi siya. Okay. So ano bang pagkakaintindi nyo pagka sinabing communications? Kasi yung subject natin, no? Communications. Katulad ng ginagawa ko sa inyo ngayon, nakakipag-communicate ako sa inyo. This is communication. No, that is a transfer of information from one place to another. Okay? It is the transmission of information from source to destination using a technology or electronics. Okay, in the early days, noong unang panahon, palagay nyo, paano ba nagko-communicate yung mga tao? Wala sa notes to. Early. Wala yung TV ko. Sige, mag-isip kayo. By signs po or gestures po. Buksan ko lang yung TV para maliwanag ng konti sa mukha ko, hindi madilim. Okay. Early forms of communications. Okay. Sabi niya, gestures, hand signal, ganon. So, isipin niyo yung mga lumang pelikula, no? Nanonood kayo ng mga pelikula kasi doon natin nakikita yung mga paano sila nagko-communicate with each other. Okay. Sulat po. Teka, sulat ko. Ano yung sabi ng babae kanina? Signs po or gestures. Lagyan na lang natin hand signal. Until today, ginagamit pa rin yung mga hand signal, di ba? Kada mga traffic enforcers, no? Hindi kasi yan pwedeng sigaw ng sigaw. Mapapagod yan. Hindi yan pwedeng gumamit ng megaphone all the time, mapapagod yan. So, mas effective pa rin yung paggamit ng mga hand signals. Kahit sa sports, ginagamit yan. Sa basketball, maraming mga hand signal, no? Ayan. Para mabilis yung communications. Okay, mas effective kasi yung mga ganyan, mga signaling compared sa laging boses. Okay? Ayan, ma-explain ko ulit. Ano yung sabi ng isang lang lalaki? Mga sulat po. Ha? Sulat? Abadala ang sulat. Okay, pwede rin, no? Pero later na lang yun eh, nagkaroon ng mga mailman, no? Post office. Yun, medyo na-phase out na yung mga ganyan. Wala na masyadong sulat-sulat. Pero nung 80s, 90s, lahat ng tao makipag-communicate using letters. Ako nga, papadala lagi sa post office mga sulat, mga subscription, okay? Mga kaibigan, mga birthday cards. Yun na yung mga kaligayahan namin nun kasi wala namang technology masyado. Doon na na-utilize namin paraan, no? Okay. Noong panahon, wala din yung mga sulat-sulat na yan, no? Hindi pa nga nakapagsulat yung mga tao. Ano pa? Okay natin, sige. Sending letters.
Painting, sir. Ha? Painting po. Pintura? Painting, sir. Pintura. Oh, painting nga, painting. Anong pe-paint mo? Ano yung pintura mo? Symbol, sir. Ang tawag dyan ay mga hieroglyphics. Hanggang ngayon, imagine nyo sa Egypt, no? Ang dami mga hieroglyphics. Hindi na ma-recognize ng ibang mga modern humans kung ano ibig sabihin ng mga symbols. Pinag-aaralan nila. Ilang libong taon na nila dinedecode yung mga hieroglyphics sa Egypt, no? Kasi sa Egypt kasi masyadong matandang lugar na yun eh. So merong civilization doon nung unang-unang panahon. And then after some time nawala lahat yung mga tao na yun, no? Nagkaroon ng mahabang thousands of years ulit na wala sila. Tapos nagkaroon ulit ng humans. So naputol yung generation. Kaya hindi nila alam, iba na yung language ng modern Egypt tsaka yung sinaunang Egypt na mga napapanood natin sa movie, masyadong marami mga secrets, di ba? Ayan, hinuhukay pa nila yung mga, marami silang nakikita mga drawings or paintings or carvings sa mga pader. Ayan, yun, binabasa nila yun, doon nila nakikita yung culture. Okay na, pag-aaralan nila. So communication yun sa modern world, no? Okay. Maraming kwento ng mga aliens na kasi nga, marami pa mga bagay na hindi na-discover o na naintindihan, okay, ng mga eksperto tungkol doon. Okay? Kaya maraming mga movie about ancient Egypt. Ayan. So gusto ko makapunta doon kasi masyadong makasaysayan yung lugar niya, no? Especially sa mga pyramids, malapit sa pyramids. Okay? So sa ibang bansa ganoon din, no? Mga kuweba, marami siya sa mga kalooban ng kuweba na marami mga paintings, mga carvings, no? Nakikita nila yung mga dinodrawing ng mga early civilization doon. Okay? So may kanya-kanyang interpretation. Nalalaman nila kung gaano katagal na yung mga yun, no? Thousands and thousands of years. So that is also forms of communications. Ano pa? Nag-raisan ka? Huwag ka na mag-raisan. Magsalita ka na kagad. Huwag ka mag-type. Hindi ako, nasa ibang page ako. Smoking? Ano ginagawa mo? Nag-smoking ka? Anong ginagawa ng smoking? Ang ganda dito. Search natin diretso sa YouTube, no? Sabi ko siya, magsalita ka sa microphone. Okay. Ano ba yung nakasulat? Ano may tinype niya? Mabalik pa ako dito sa magbabasa pa ako. Smoke signals na. Okay. So, yan. Pagka may usok, ano ibig sabihin? May sunog. May sunog. May nasusunog na bahay. Nasusunog na niluluto. Ano? Sa mga cartoons, marami yan. Mga Tom and Jerry, dami mga ganyan. Kung nanonood kayo ng mga ganun, mga Tom and Jerry. Smoking. Huwag natin mali yan, smoking. Smoke signal. Yan. So kasi sa usok kasi mataas yan, no? Pag malakas yung usok, mataas, nakikita sa malayo. Siyempre pag nakita sa malayo, nakikipag-communicate na sila noon, no? Depende sa tribo kasi siyempre kung mapanood yung sa unang movie, mga tao, mga tribo eh. So kapag nagpausok doon sa kabilang tribo, baka humingi na yun ng saklolo o tulong o meron na silang ibig sabihin nun. Siyempre nagsiset sila ng ng ibig sabihin nun. Depende yun sa mga tribes, no? Yan. O baka nga may nasusunog lang. So normally sa mga pelikula pag may usok may kalaban eh. Pag nagpausok suguran agad eh. Ang mga mapapanood niyo yung mga movie dati, walang ginawa yung mga tao kundi magpatayan, no? Masyadong war freak mga tao no? Lagi na lang may kalaban. Okay, lagi silang mga barbaric. Anyway, totoo naman na ganoon talaga yung history ng mga humans, talagang masyadong brutal mga humans until today naman, no? Okay. Yan. Kung napanood niyo yung Lord of the Rings, meron dong communications talaga na nagpausok sila yung mga kahoy, yung mga logs, nakaabang doon sa mga tuktok ng bundok. Okay. Pag sinindihan ng isa, makikita niya yun. Sisindihan din niya yun. Nandun siya sa kabilang
tuktok ng bundok hanggang sindi ng sindi hanggang makarating doon sa destination. Kasi syempre, bilog ang mundo eh. Hindi pwede magpausok ka dito, makikita na doon sa kabilang side. Hindi makikita kasi curve yung earth eh. Okay? Yan. Yan yung earth's curvature, no? Earth. Pagka nagpausok ako dito, hindi makikita ng tao dito, no? Kaya kailangan may magpausok pa dito, magpausok dito. Nandiyan yan sa mga matataas na places para merong tinatawag na line of sight. Straight line of sight. Kasi ang line of sight natin is straight line. Hindi naman tayo nakakakita ng patagilid eh. Hindi naman lumiligo yung paningin natin na gano'n. Okay. Ayan. Ganyan din sa communications. Line of sight. Okay. Okay, katulad nitong remote control ng TV. Line of sight. Pagka hindi mo siya tinapat sa TV, hindi malilipat unless magre-reflect sa mga shiny surface yung infrared. Ito, katulad dito, Bluetooth to. Walang infrared to. So, ano to, Bluetooth technology yung remote control ko. Kahit di nakatapat pwede. Pero line of sight pa rin yan. Kaso nagsasento ng signal in all directions. Omnidirectional. So, pag all directions, kaya kahit nasaan ka, abot pa rin. Kasi yung buga niya, pasabog in all directions. Okay. Ayan ang smoke signals. Kaya, kung mapapansin nyo, sa communications, sa modern communications natin, ayan, earth ulit. Nandito ang tower. Ang tower yan. May tower dito. Nga rin, magkaibang bansa na yan. Pero hindi, pwede rin hindi. Kahit sa Pilipinas naman, magko-curve na yan. Kasi 11 kilometers mula sa position mo, curve na yun. Okay. Magko-communicate yung dalawang tower, A and B. Hindi po pwede kasi tatama sa lupa. Ayan. Kaya madalas, naglalagay sila sa bundok ng mga antenna, repeaters kung tinatawag. O kaya, naglalagay dito ng satellite. No? Para pag nag-communicate doon, babounce back doon. Ayan. Hindi ko na ma-drawing straight. Nakapatong yung kamay ko. Nag-guess niya? Kaya yan may mga satellite dyan kasi relay yan tawag dyan. Shutdown ng TV. Okay? Kaya marami mga satellites, yan yung relay. Okay, pag-communicate yan from one place to another by sending relay communications na kanyari, ang sasensya niya signal. Pero hindi lang ganun. Tawag niya communication satellite. Marami mga satellites. Mayroong weather, mga instrumentation satellites or research satellites. Iba na mga purpose nun. Okay. Ano pa? Morse code, sir. Anong Mars? Morse code po, sir. Morse code? Kala ko pupunta ka sa Mars. Anyway, noong unang panahon, walang Morse code. No? Ano lang yun, mga late na lang yung Morse code. Kasi na-invento na rin yung electric communications ni Marconi. Okay. Kaya mag-send ni signal ni Marconi, pero walang data, hindi kayang sumakay yung boses, walang information. Paano kaya gagawin niya? Kaya ginawa niya, gumawa siya ng mga code na lang. Kasi ang kaya niya lang pa-send ay tone. No? Beep, beep, beep. Ganun lang kaya niyang isend sa malayo. So, yung beep na yon ay kinonvert nila into intelligent information. Nilagyan nila ng code. Kunyari, A. Tinawag nilang dot, dot, dot. Dit, dit, dit. Okay. Pag tinawag nilang B, dit, dash, dit. Okay. O C. Dit, dash, dash. Digital code siya actually. Nauna ang digital bago analog communications. Ayan. So let's say sasabihin ko sa destination cab, ito yung magsasalita ng Morse code, sasabihin ko dito yung cab, no? Pupuntahin ko doon. So ang pipindutin ko, kasi ano lang yan, any device can be used as Morse code, kahit yung cellphone natin ngayon. Pag pinindot mo yung mga dial tone doon, di ba, meron tut, tut, tut. Pero pag tinagalan mo, tut. Ayan, kapag sasabihin ko cab, tut, 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 mahaba. Pag sinabing dash, mahaba yung tone, long press. Kaya tut, tut, tut. And then sasabihin ko yung A, tut, tut, tatlong dot, and then B, isang pindot, long press, isang pindot. Nagigess nyo? Kaya kailangan matalino ka kasi yun lang ang naririnig mo on the others, on the receiving end. Puro series of dash and dot tones. Okay? Kaya ini-interpret yun. No? Anong 1912, lumubog yung Titanic. Kailan ba lumubog Titanic? 1912 yun eh. Lumubog yun ng 1912. Morse code lang yung meron. Wala pang mga radio. No? Kung tutusin, kung meron ng communication that time, madaling masasave yung mga tao doon kasi hindi naman yun immediately lumubog.
3 oras yan bago lumubog. Or 5 hours. Meron lang sila Morse code, no? Hirap na hirap sila kakapindot. Tulungan nyo kami, lulubog ang barko. Dami-daming letra, no? Kung mahina pa yung nagde-decode sa kabilang side, hindi pa niya maintindihan yung pinagsasabi ng tulong. Kaya meron mga international distress code katulad ng Mayday. Ano pa ba? Mayday, seroplano yan eh. Pag napunta ka sa isang island, mag-isa ka lang, anong madalas na code na sinusulat mo? SOS. Yun. Ang sabi ng SOS? Save our surplus. souls. Okay, kala ko save on surplus. Hindi, anong sabi nung SOS? Save our souls. Apa. Okay. Sige. Yung sabi mo eh. Ayan. Maiksi lang yung mga letra kasi dinesign yan for Morse coding. Ay, nowadays, hindi na ginagamit yung mga ganyang kasi sa modern technology natin, nagagamit na natin lahat ng mga words kapag communicate ng mabilis. Okay. Ano yung sabi niya dito? Morse code. Sama natin. Morse code. So, sino naka-invento niyan? Si Morse code. Okay. Naka-invento niya na si Samuel Morse. Magandang kwento ni Samuel Morse. No? Si Samuel Morse ay sundalo. Sundalo yan. Sundalo yan sa gera. Umalis siya, sumama siya sa gera. American siya. Pumunta siya sa gera. Iniwan niya asawa niya. Yung asawa niya buntis. Dahil sa bagal ng mga communications, hindi niya na alam ng anak na pala yung asawa niya. Kasi ang tagal niya sa gera. Panahon nila Hitler yan, World War II. Ay, hindi, World War I. Okay, World War I. Kasi 1940s. World War II eh. World War I pa. Kasi 18th century pa siya. Mamaya makita natin sa history kung anong pecha na-invento yung Morse code. Hindi niya alam ng anak na pala yung asawa niya. Tapos namatay pala yung asawa niya during birth nung anak nila. No? Hindi pa rin niya alam. Wala siyang balita kasi walang communications. So nakarating yung sulat sa kanya. Matagal na. Late na. No? Kumbaga nailibing na yung asawa niya. Doon lang niya nalaman na namatay pala yung asawa niya. Masama talaga yung loob niya. No? Umalis siya sa gera, bumalik siya sa bansa nila, umuwi siya. Dahil hindi niya matanggap yung mga nangyari. Huli na lahat, pag-uwi niya, wala na siyang nakita. Anak niya buhay, pero yung asawa niya namatay. So sobrang sama ng loob niya, nag-imbento siya ngayon. No? Nag-develop siya ng communications para mapabilis yung mga, para hindi lang sa kanya mangyari yung ganong sitwasyon. And then, na-invento nga niya yung Morse code. No? Kasi ang mga tao, laging meron niyang reasons kung bakit nila nade-develop yung mga bagay na yan. Okay, mayroon silang inspiration. Yung mga estudyante, para matuto mabuti yan, kailangan mo yung bigyan ng reasons, pukpuk yan. Mag-aral mabuti, pag puro higa. Pag-graduate, walang alam. Ano pa? Oral communication po. Ano yung oral communications na yan, ha? Ayun po, salita po. Oral. Hindi na natin sasama yan, no? Lahat naman ng tao nagsasalita. Sabihin, hindi yung early forms of communications. Mga symbol, sir. Yun na yun. Symbols, hieroglyphics na yan. Kasama na yan sa hieroglyphics. Yan, plug. Yung mga carvings po. Sa mga Plug. Ano yung plug? Paggamit ng plug, no? Paano ba ginagamit yung plug? Symbol yan. Communications yan. Di ba sa karera may plug. Sa bingo. Hindi pwedeng sumigaw yung sabi, signal. Pagka ginagawa yung kalsada, one way lang, tapos mahabang traffic, madalas may tao sa magkabilang dulo, may hawak silang plug. Isang green and red. Para sesenya sila na green sa kabila at magsasend naman ng plug na red, stop muna. Para para mahati yung distribution ng pagdaloy. No? Hanggang ngayon, mga bansa natin, meron tayong plug. No? Yung communication na rin yan para ma-recognize tayo kung anong bansa ba tayo without talking. No? Just representation. Mga mountaineers, ako nung college ako, mountaineers ako Mapua mountaineer ako May plug kami. Kasi usong-usong mga mountain climbing in the 90s. Kasi wala nga kami libangan, wala namang internet, wala kang computer nun. Wala rin cellphone. No? Yung college life ko, wala talaga kaming technology. May computer pero walang connection sa internet, tsaka ano lang yan, mga DOS-based operating system, talagang mahirap pag-aralan. Hindi siya user-friendly. So, mga libangan namin puro outdoor activities. Sumali ako sa Mapua Mountaineering Club.
So may mga plug kami kasi pagdating namin sa bundok, marami din mga ibang schools na nagpa-participate sa mga climbing. So meron kami laging dalang plug para nalalaman na kung maligo kami sa bundok, hanapin namin yung plug namin para doon kami pupuntahan. Doon pala yung camping namin, yung mga tents namin. Ayan. Ginagamit din yan sa mga kalapate. Alam nyo ba yun? Yung bayaw ko kasi, mahilig makapagsali dyan sa karera ng mga kalapate. Yung mga dub racing. No? Malaking pera kasi nakataya dyan. Okay, yung kalapate, nalagyan ng sing-sing, di ba? Nalagyan ng sing-sing, mayroon yung number. Okay, hindi nila alam kung ano yung number. Ngayon, dadalhin sa probinsya, nakasakay sa truck, libo-libong kalapate, papawalan sabay-sabay. Yung unang makakauwi sa bahay, syempre, makikita mo yung number ng sing-sing niya. Itatawag mo ngayon doon sa base yun, na ito yung number ng kalapate. Ibig sabihin, nakauwi na yung kalapate mo. Kung una kang tumawag, ikaw ang panalo. And then, meron yung mga first place, second place, pustahan, malaking pera, minsan nabot ng milyon yun. Okay? Kaya dapat ang kalapate mo matibay. Okay? Karamihan ng mga kalapate doon, mga 20% ng kalapate during travel pa lang ng sasakyan papunta sa Cebu, ganyan, namamatay na sa biyahe, nabubugbog na doon sa kulungan nila, hindi na pagbukas ng pinto doon sa karera, hindi na makalipad, patay na. Ganon. Yung iba, mabibilis. Talaga mga inaalagaan talaga yun, tinitrain yun. Parang manok yun na panabong. Konti lang naghahabi ng ganon kasi mahirap mag-alaga ng kalapate. Mahirap turuan nyo na umuwi. Okay? Nilalagyan nila ng plug yung bahay nila. Sa Marilao kasi yung bayo, kung meron siyang plug, mga color plug. Para alam nung kalapate kung saan siya bababa. Okay? Para mabilis. Ayan. Kadalasan kalapate, hindi na mauwi. No? Nabibihag na ng mga nakakita ng mga chicks. Nakakita ng mga gandang kalapate. Sumama na. No? Ganyan din ang mga tao eh. Pag nakakita ng iba, sama na. No? Iwanan. Iwanan na yung may-ari. Ayan. So maraming lagi na nanalo yung bayo ko doon kasi matagal niya nang ginagawa yan. Alam niya na yung paraan paano i-train yung mga... Nung araw may alaga akong agile eh. May alaga akong agile. Nabili ko yun sa Quezon Province nahuli daw sa bundok. Maliit pa. Nabuhay sa akin yun ng mga 15 years. Nalagaan ko siya, lumaki siya. Malaki. Balak kong isali yun eh. Yun ang isasali ko sa karera ng kalapate para umpisa pa lang patay na lahat yung kalapate. Ako na agad panalo. Kasi nakakawala yun eh. Pinapakawalan ko siya, bumabalik siya eh. Kinakabahan lang ako, baka mabaril o mapana. Eventually, namatay na rin siya. Matanda na eh. Okay, ganun mo namatay yun. September 1 yung namatay ng siguro mga 2018 hanggang 2017. Tagal na rin. Namimiss ko na ngayon eh. Kasi halos buong buhay ko, siya yung best friend ko eh. Kinukuha ko siya sa kulungan niya. Inano ko siya dito sa ano ko. Okay. Kasi naturuan ko siya nung maliit na lagi ko siyang hawak. Kaya hindi siya wild na nasanay siya na humans yung kasama niya. Okay. Anyway, na-share ko lang. And then, nung research ko sa internet, hindi naman pala siya Philippine Eagle. Ano siya, Australian Eagle. Nadayo lang yun dito sa Pilipinas. Ewan ko, baka mamaya, basta yung nagbenta nun, hindi na ako nag-question sa kanya, pinili ko na agad. Nagpunta ako ng Quezon Province. Kasi naawa ako eh. Baka mamatay lang. Okay, share ko lang. Ano pa ang gusto niyong sabihin? May sinasabi kanina yung isa, hindi ko na napansin. Isang oras lang tayo. Pito po, sir. Anong pito? Pito, whistle. Apo. Ano gagawin mo? Papumito ka. With you, ganon. With you, sexy. Okay, bawal yun ha. Nga pala, ako ang God coordinator ng BSU ha. Kung meron sa inyo mga PWD, mag-apply kayo ng scholarship sa akin. PWD o solo parents. Matagal na itong pinost ng isang inutos ko to sa student council ng officer natin, no. Sabi ko siya maghanap kasi natamad ako maghanap eh. Kasi siya nakakakilala ng mga estudyante. Person with disabilities, solo parents or indigenous people, mga katutubo ka. Okay. Pwede ka mag-apply sa akin ng scholarship. Bibigyan kita ng scholarship. Wala tong maintaining grade kahit puro 3 pwede. And then, tumatanggap din ako ng mga mahihirap.
Anyway, lahat mahirap eh. Indigent. Okay, indigent. Lahat mahirap. Kaya lahat na gusto mag-apply. Hindi mo na malaman kung sino nagsasabi ng totoo. Kasi yung mga estudyante ako dati na nag-apply indigent na makuha yung pera, nagpagawa ng brace, bumili ng cellphone, bumili ng mga kung ano-anong gadget. Hindi naman talaga niya kailangan. Okay, kaya ito priority ko. Baka meron sa inyo mga disability. Okay, apply lang kayo sa akin. Kasi pasabit ko na yung mga list. Meron na akong mga list. Kasabit ko na yun. Mag-start na kami magbigay ng pera. Baka may humabol. Priority ko itong mga to. Okay. Itong indigent, hindi na ako tatanggap ng indigent kasi sobrang dami ko na kinuha na indigent. No? Mahirap. Kasi lahat naman sasabihin nila mahirap sila eh. Okay. Hindi na natin mako-confirm kung talagang mahirap ba talaga. Yan. So, alam niyo na yung Gender and Development Center, yan ang magpo-protection sa mga kabastusan, no? Against kabastusan. Anyway, naalala ko dahil sabi sa Whistle, no? Whistle. Pagka may mga dumaang babae at pipituhan nyo, bawal yon. Okay, o kahit susutan nyo. Okay? May batas na tayo dyan. Anyway, ano ba yung whistle? Noong unang panahon, bakit sila nagwi-whistle? Isipin nyo si Tarzan, no? Si Tarzan, maraming communications na ginagamit yan. Eh. Yung pelikula, maraming movies si Tarzan. Nakikipag-communicate sa hayop yan. Eh. O yun, mga yun, forms of communication yan. Number 1 is whistle. Kapag pumito si Tarzan, lumapit na yung elepante. Ganun, no? Or depende sa tribo nila kung paano nila gamitin. Pero pwede yan, ginagamit yung whistle. Kasi mas malakas yan kaysa voice. Okay. Ano pa? So bakit ba natin ginagawa to? Kasi titingnan natin yung evolution, no? Yung evolution of communications. Kaya natin pinag-aaralan to. And then lalabas din yan sa mga Kahoot exam natin, no? Ayan. Mga isa-isa. Itong button na to, nabibisit ako. Dati wala tong button na to. Bigla nag-appear dyan. Ano pa? Flare gunner. Flare, wala pang flare noon. Fire na lang, pwede. Fire. Ibahin natin yung smoke sa fire. Ayan, pwede yan. Okay. Wala pang flare noon, hindi pa yun na-invento. Siguro, marami pa. Ano pa kaya? Hindi ko na rin maalala iba. Tingnan nyo sa Google kung may makita pa kayo. Meron nagsasabi dati yung kalapate, inutusan magdala ng sulat. Pinapadala. Nagagawa yun ng mga China sa China. Sa China nagsimula yan eh. Yung kalapate, lalagyan ng sulat sa paa. Papali pa rin, dadalhin sa destination. No? Hindi lahat nagagawa yan, kaya hindi ko na maisulat dito. Pero sige, pwede natin sama, Gab. Pero China nagsimula noon, ayun, marami pa akong naalala, drums, di ba? Drums. Ano yung drums? Tambol. No? Pag natambol, baka may kalaban. Na-warpin kayo mga tao na may drums. Nasa nagtambol, malalakas yan eh. Kahit nga ngayon, pagka may mga sagala, may mga musiko, di ba? O may procession, may musiko. Bakit lagi may musiko? Para malaman ng mga tao na may padating na gano'n, na parada o procession. No? Gumagamit ng mga, ayun, ang daming communication doon. Ano pa? Bukod sa drums. Okay, pwede rin gong. Horns po. Gong, horns. Anong horns? Horns. Ayan. Busina. Anyway, wala pang busina noon. Ibang paraan yan, di ba? Sa movie, may mga hinihipan nila yung mga shells. Tapos tumutunog ng malakas, pwede yung horns yan, no? Ako kung sungay ba yun o shells, hindi ko magets yun. Basta, panoorin niyo yung mga malawakang labanan na mga barbaric war ng lumang movies. Tingnan niyo kung paano sila magtawagan, okay? Di ba? Siyempre, iniipon muna yung mga ano eh. Kung napanood nyo nga Lord of the Rings, punong-puno ng communications yun eh. Lumang-lumang movie na yun, 2000 pa yun eh. Pero talagang maganda yung pagkakagawa nun. Okay, yung Lord, nasa ano yan, yung ko nasa Netflix. Okay. Pero mata-download lang yung movie yun. Horns, gong, drums, ano pa? Okay na yan, 13. Ilan pa gusto nyo? 15? Tagalan tayo, maubos oras natin. 5:30. Ano ba ako nagsimula? 5. Oh, tama. Sige. Pag may naalala tayo, dagdag natin. Dami na eh. Tingnan yun. Signal, sending mail, hieroglyphics, smoke signal, Morse code, plug, whistle, fire, dub, drums, gongs, horns. Ibig sabihin, noong unang panahon, yan lang meron na pwede nilang ma-utilize. Walang cellphone, walang
ang point dito, yung mga yan, hindi yan masyadong malayo. Short range lang din yung kaya niya i-communicate. Hindi talaga siya makapag-communicate ng malayo. Hindi katulad nitong ginagawa natin ngayon, nakipag-communicate sa kanya, lalayo nyo. Okay, ako nasa may kawayan ako. Sino ba malayo bahay dito? Kwento-kwentuhan lang tayo. Signals po, anong signals po? Tawagin natin. Sino tawagin natin? Tatanungin lang natin kung saan nakatira. Ilan ang tao dito? 82? 82 ba yan? Dami ah. Buti nakapasok kayo lahat dito. Christine Grape. Siyang apelido mo. First time ko nagkaroon ng estudyante na Grape ang apelido. Yan, makalang probinsya yan. Grape. Asan ka? Taga saan ka? Kalumpit po. Kalumpit lang. Bakit ngayon lang ako nagkaroon ng estudyante na apelido Grape? Grape? Apelido mo ba talaga yan o baka joke lang yan? Totoo yan? Totoo? Totoo po. First time yan nangyari. Wala pa. Ilang taon na akong tuturo sa BSU? 20 years. Ngayon lang ako nagkaroon ng estudyante na Grape. Ito, Bautista. Every semester, meron akong Bautista. Gadbonton, marami na rin ako naging, although rare din yan, marami na rin ako naging ganyang estudyante. Pero great ngayon lang. Baka meron kayong province, baka hindi talaga kayo taga Kalumpit, baka yung mga magulang mo sa malayong lugar. Ano palagay mo? Okay. Na dito. So, Kalumpit lang pala siya. Anyway, iba sa inyo, Pampanga, malalayo. Sabay-sabay ko pa kayo nako-communicate, no? By using technology. Yun yung pag-aaralan natin. Paano ba na-accomplish yung mga bagay nito? Siyempre, masyadong complicated ito and complex ito. Hindi ko ito maituturo sa inyo immediately. Ang gagawin ko lang dito ay principles. No? Bibigyan ko lang kayo ng idea bakit ba na-accomplish natin yung communications na yun. Okay? Yun ang objective ng subject natin. Eventually, nagkaroon na ng mga matatalinong tao, mga edukadong tao, pinanganak na sila mga scientists natin. Nagkaroon na tayo ng unti-unti. No? Ayan. So mga Navy boys, ito yung mga information na pinapadala natin sa communications. Katulad ng ginagawa ko ngayon, nagpapadala ako ng voice at the same time, video. Okay, so this is audio and video signals. Okay, television, yan, mga television, TV, communications talaga. Definitely, yan ang mga communications na matagal na ginagamit. Pictures, computer data. Okay, so ito video to. Television, tinutukoy niya rito, video. Anyway, yung salitang tele means distance. Vision is to see. Kaya televisions. No? Kaya tinawag na telescope. Kasi telescope, malayo nakikita mo. Television, malayo napapanood mo. Okay? Tele means distance. Vision is to see. Kaya to see at a distance is television. Telescope. Scoping. No? Scope si rin yun. Okay? And, or some other forms of electronic informations. Communications is the basic process of exchanging information. Okay? Ayan, kaya na lang basa niyan. Ito pa yung iba. Oh. Lightning a signal fire. Waving a plug. These are some horn. Ayun, blowing a horn. Yan lang yung mga sulat dito. Ano pa ba may nakasulat dito? Limited. Long distance communications was extended by the written word, messages, and letters. Ayun, sinama na natin kanina. Maraming tao nung araw ang trabaho, magdala ng sulat. Naglalakad lang yun, mga mailman, mga may dalang bag na malaki. Nahabol ng aso lagi yun, nakakagat ng aso. Okay. Ngayon, marami na rin nagdadala kayo, nagdi-deliver ng pagkain. Di ba? Ano tawag dito? Ano tawag din, mga nakamotor. Dami-dami ngayon, naglabasan, nagsulputan, lalo na magkaroon ng pandemic. Ano mga tawag sa kanila? Grab ba tawag? Food Panda, sir. O, yung Food Panda. Grab, nagpapadeliver din ako ng pyesa ng mga sasakyan. Hindi na ako nahirapan kasi 30 minutes, 1 hour mula Quezon City nadadala sa bahay ko. Asang babayaran ko lang 150 pesos. Mura lang, pwede na, no? Ayan. So hanggang ngayon, meron pa rin mga ganyan, mga courier. O nga pala, sa Shopee, no? Shopee, mga order mo lahat. Madaming courier. Ang dami, mga siguro, halos yan ang trending na trabaho ngayon, eh. Ang daming mga tao na yan ang trabaho ngayon. No? Puro mag-deliver na mag-deliver. Were transported from one place to another. Human runner. Ay, mahirap yan. Horseback, pwede. Kabayo. No? Tama. Yan. Sa pelikula, puro mga lumang movies, puro mga nakabayo. Ship.
Okay, sa barko to. No? Later by trains. Ayan. Okay, speak natin to. Kayo magbabasa niyan, ha? Introduction pa lang yun eh. Anong oras na? Kasi meron ditong pretest, sasagutan niyo yan. Assignment niyo yan, no? Alam niyo na gagawin niyo, ha? Susulat niyo ng kamay, handwritten, na engineering lettering na may pangalan, pipicturean niyo, ipopost niyo. O wala pa akong pinopost, may bagong assignment na pinapagawa sa inyo. Yung vision, mission, goals, and objectives. So, after 1 week, ipopost ko na to. Ganun lang lalagay ko. Assignment number 3, answer all the pretest, copy and answer all the pretest in the unit 1. Ganun lang. Then, take picture and submit. Tinignan ko nga kanina yung mga assignment nyo. Sabi ko sa inyo, huwag kayo magpapasa ng due date na bukas eh. Sabi ko sa inyo, huwag kayo magpapasa ng at least 1 day before the due date. Baka mamaya bigla kayo may emergency na gawin o wala kayo ng internet, wala kayo ng kuryente. Malilate kayo. Kaya ang dali-dali lang nung gagawin ng honesty form. Sabi ko sa inyo, pag nakita nyo, gawin nyo na agad. Parang hindi hintayin due date. Tinignan ko kanina, dahil pang hindi napapasa. Checkan ko na nga sana eh. Okay, communications is the process of what? Keeping in touch, broadcasting. Hindi nyo sagot kanina, nakita natin sa taas eh. Exchanging of information or entertainment by electronics. Ano sagot? May nag-left the meeting. Okay. Ano sagot? Sagutan nga natin, ayaw nyo pa. Si sir, si. Okay, see. Exchange of information. Number 2, communication process is made up of blank. Ako lang gumagawa niyan eh. Sender, channel, receiver. Initiator, channel, recipient. Sender, channel, recipient. Sender, outlet, receiver. A po. A po. Kasi ako ngayon, ako yung sender. Kasi nagsasalita ako sa inyo ngayon eh. Pinapadala ko yung knowledge ko sa inyo. Ako yung sender. Kayo receiver. Yung channel, yun yung daanan. Pag sinabi kasi channel, daanan yun. Yun yung dinadaanan ng signal. So, ang daanan ng signal natin ngayon ay internet. Yun, yung medium of communications natin. Bakit kaya A? Yung bang sender is to receiver? Baka transmitter is to receiver. Kaya mali yun. Transmitter is to receiver. Hindi siya pair. Sender and receiver. Ang counterpart ni receiver is transmitter. Ano dapat? Baka letter C. lang po. Kasi si sender, ang counterpart niya, recipient. Di ba? Tayo sa C. Ayan. Tama rin yung A. Kaso hindi yung word niya, hindi sila yung pair words eh. Sa mga paradam ko, kaya tinatamad ako magklase. Postpone ko na talaga dapat eh. Okay. Bukas na lang anyway. Ito na eh. Hindi ko tatapusin yan, no? Siyempre, assignment nyo nga yan. Sinagutan ko na nga yung first 2. Okay. Yun ang mahirap pag malaki. Ang bagal mag-scroll down. Ito pa lang yung tinatawag na history of communications. Ito pa lang yung kung saan nagsisimula yung talagang modern communications. Anyway, as early as 1400s, yung mga Romans gumamit ng postal services. Papadala ng sulat. Ayan, mga Romans. Nakuha ko lang sa internet, hindi ko alam kung gaano ka-accurate yan. 1448, si Johann Gutenberg, kauna-unahang printing press na paggawa ng dyaryo. Mahalaga yun, paggawa ng dyaryo. Para yung mga information, mga balita, makarating ma-distribute sa mga tao. Malaki ang participation ng printing press during World War II. Marami kasi mga propaganda. Okay, binabagsak ng mga aeroplano, mga maling information para malito yung mga tao. Okay? Panahon ni Hitler, World War II. Kauna-unahang newspaper, ito na yun, Leipzig lang nakita ko yun. 1650. Okay, matagal ko nang ginawa to. Marami ng mga information diyan sa Google. Sisino ko? Sa Google, pero okay na yan. Okay. 1714, kauna-unahang typewriter. Ayan ang ginagamit ko nung college ako. Nagpapasa ako ng assignment. Tsak. Mahirap mag-erase dyan. Walang undo. Pag nagkamali ka ng letra, mahirap. Dahil liquid paper mo yun. No? Okay. Matigas pindutin yan. Hindi nyo na siguro nagagamit. Pero ngayon, ginagamit pa rin yan. Lalo sa mga document na mga medyo delicate o sensitive kasi
hindi na dadaya basta-basta kasi konti na lang may typewriter. Kunyari, nagpagawa ka ng deed of sale, no? Mas prepared yun na typewritten yung mga information doon para hindi madaling ma-duplicate. Okay? Kasi maghahanap ka pa ng typewriter kung do-duplicate mo. So, ginagamit yan. Tumaas nga mga presyo ng mga typewriter ngayon eh. Okay? Sa mga law offices. Okay? Maraming typewriter. Okay? 1835, yan si Samuel Morse. Ayun, 1835. So matagal lang, sabi ko tama, World War I pa yun. So si Samuel Morse naka-invento ng Morse code. Okay. Search nyo na lang yung history ni Samuel Morse kung interesado kayo malaman doon sa kwento ko kanina. Kayo na bahala. 1843, si Samuel Morse naka-invento ng kauna-unahang long distance electric telegraph line. No? Yan yung Morse code nga. And then, tanggalin nga natin to. Matagal na to dito eh. Mali ito eh. Wala pang ang telephone, meron ng fax machine. Alam naman natin yung fax machine, gumagana yan through telephone. So, alisin natin yan. So, wag niyong reviewin. Hindi natin sasama sa exam yan. Kasi, baka mali yung nakuha ko sa Google niyan noong panahon na yan. 1876, ayan, si Alexander Graham Bell. Kilala niyo yan. Pag tinatanong ang mga estudyante, sinong naka-invento ng telephone, everybody knows Alexander Graham Bell. No? Sino naka-invento ng wireless telephone? Wala, wala nakakasagot. Bakit kaya sikat na sikat si Bell sa atin? Bakit lagi natin alam, bakit nung bata tayo, hindi natin siya nakakalimutan? Kasi karamihan sa mga textbook natin, mga American textbook, lagi nandun si Alexander Graham Bell. Okay. Pinopromote talaga yan ng mga US. Kasi meron siyang kalaban eh. Hanggang ngayon, hindi pa tapos eh. Meron kasing nauna talaga na naka-invento ng telephone na hindi si Bell. Na nakiklaim din sila na sila yun. So, maraming supporting documents yung tao na yun. Kaya, hanggang ngayon, meron pa rin debate na hindi pa rin nila talaga makonfirm kung sino. Kaya, nilalagay na agad diretso sa textbook para yung education natin ma-focus dyan. Ganon din. Parang si Aquino lang yan. Ninoy Aquino nasa textbook ng mga elementary. No? Yan. Pinalalabas na bayani. Ganun. Anyway, ayaw magsalita. Electric telephone. So, na-invento yan ay December 10, March 10. Okay. 1876. Ayan, tama. And that is the exact date. Sikat din yung alalay niya, si Watson. Okay, si Thomas Watson. Yan. Si Thomas Watson, alalay lang ngayon. Okay, kumbaga, siya yung tinawagan niya eh. Nung una yung telephone niya, tinawagan niya si Thomas Watson na invento yung telephone. And the first message was, Watson, come here, I want you. That was the very first message sent by Alexander Graham Bell with his electric telephone. Ayan. 1889. Tapusin ko lang tong history ah. Kasi mag-aalas 6 na. Almond Stroger patents the first direct dial telephone or automatic telephone exchange. Inabutan ko na yung mga ganyan eh. Noong mga 80s, tumatawag kami sa father ko. Father ko nasa Cebu lang. Walang telephone eh. Meron mga telephone exchange center dito sa ating lugar. Okay, pupunta ka doon. Sila magda-dial and then babayaran mo yan per minute. Maabot ng 300 pesos isang minuto. Sobrang mahal kasi talagang sobrang hirap mag-establish ng communication ng araw. Unless gagamit ka ng Telegram. Alam niyo yung Telegram, yun yung sulat din yun, mga mabilisan. Kumbaga sa LBC yun or FedEx. Yung Telegram natin. Yan. Mahirap talaga communication ng araw. Pasalamat tayo sa mga electronics engineers na sumikap na ma-establish lahat yan. Ito ang kauna-unahang wireless communications. Si Guglielmo Marconi. Kaya naka-invento ng wireless communications ay si Marconi. Anyway, hindi ako pa ni Marconi. Galit ako kay Marconi. Kasi pinag-aaral ko mabuti yung mga history ng mga tao nakalista dito. No? Pinapanood ko talaga yung mga bibliography nila. Ayaw ko kay Marconi. Kasi hindi naman talaga si Marconi. Ang tunay na, para sa akin, based sa study ko, sa pag-aaral ko, ang tunay na naka-invento ng wireless communications ay si Nikola Tesla. Okay. Magsisend ako sa inyo mamaya ng mga YouTube links, hanapin ko. Nikola, mali spelling ko. Nikola Tesla. Wala si Tesla dito.
Tesla. Then meron Tesla Motors. Sino may-ari ng sino may-ari ng Tesla Motors? Mayaman na sikat ngayon. Elon Musk po. Sino? Elon Musk. Oo, si Elon Musk, tama. Siya may-ari ng Tesla Motors in honor of Nikola Tesla. Ayun. Kasi alam mo masyadong nabugbog si Tesla nung araw eh. Hindi siya nabigyan ng proper honor. So ngayon pa lang siya nakaka-receive ngayon pa lang nabibigay yung respect sa kanya. Okay, kasi mahirap lang si Nikola Tesla, namatay ng kawawa yan eh. Ayun. Siya ang nakaimbento ng mga wireless communications. Kaso nga lang ninakaw yung mga patent na technology niya. Eventually, biglang nagkaroon ng Guglielmo Marconi nang naimbento yung wireless communications. Yun din yung ilang araw lang na masunog yung laboratory ni Nikola Tesla. Kaya walang nagawa si Tesla. No? Share ko sa inyo, hanapin ko, kayo nang mag-decide. Anyway, kahit sa dami ng mga YouTube links na pinanood ko na related sa videos, isa lang nga sinasabi. Kaya to respect for Nikola Tesla, tinayo nga ni Elon Musk yung Tesla Motors. Okay. Okay. So si Marconi, noong 1902, nag-transmit na siya ng long distance communications mula Cornwall to Newfoundland. No? The first radio signal across Atlantic Ocean. Kasi siyempre, nung una, malapitan lang. 1906, si Didi Forres nakaimbento ng mga vacuum tubes. No? Ayan. Kasi nung una, ang ginagamit natin mga pyesa sa mga radios, sa mga communications, ay vacuum tubes. Okay? Ang ginamit yung mga vacuum tubes around yan, 1900s, 1906, up to 1947. Halos 50 years na ginamit ang vacuum tubes sa mga electronic devices. Kasi wala pang naimbento na counterpart ng mga vacuum tubes. Ngayon, wala nang gumagamit ng vacuum tubes ngayon. No? Okay, alam niyo na yung mga vacuum tubes. Sa EC1, diniscussion yun yung mga pyesa, amplifying device. And then 1920, kauna-unahang radio broadcasting, AM radio broadcasting. Tawag doon ay WWJ sa Detroit, Michigan, at saka KDKA. Siyempre, may mga kode yung mga AM radio katulad sa atin. DCWB, DCMM. Ano pa alam nyo? Hindi kayo nanonood ng AM. Hindi kayo nakikinig ng AM radio. No? Ayan. May mga radio code. So, tandaan nyo, pag nagkwento ako 1920, yan ang kauna-unahang broadcasting sa Earth. Okay? Mahaba pa ba ito? Dami pa. Okay. Kauna-unahang broadcasting sa Earth. Imagine nyo, ito yung Earth, no? Ito yung kauna-unahang broadcasting, WWJ. Okay, pag sinabi kasing broadcasting, to transmit the information in all directions, pa-broadcasting na yan. Pa-broadcast, no? Para kahit nasaan ka sa parte ng mundo na within the radius, ay ma-receive mo yung mga balita na binobroadcast nila. Okay. Ngayon, pupunta rin sa langit yung signal kasi send in all directions eh. So yung mga signal, kung ito yung mga layers of atmosphere natin, yung mga signal na yan na nakakalabas dito, nakakalabas sa outer space, hindi na yan humihina. Kasi vacuum na yan eh. Okay? Sa space vacuum, ang mga electromagnetic waves sa vacuum, hindi na humihina yan. Tuloy-tuloy na yan magta-travel. Okay na guys nyo? So kung kauna-unahang broadcasting sa Earth ay 1920, anong taon na ngayon? 2021. Ilang taon na nakalipas? Minusan mo ng 1920. Balagay mo. Sige, subtract nyo lang. 101 po. 101 years. So yung kauna-unang sinabi dito sa WWJ, let's say sinabi nila the President of United States is John F. Kennedy, kunwari lang, no? Yun ang sinabi nila, in-announce nila. 101 years na yun nagta-travel sa outer space. Napakalayo na nararating nun. So ang point ko dito, yan din ang inaasahan ng mga ibang scientists na somewhere else, maaabot na niya yung mga nearest planets na balay mo, mayroong life forms. No? Kunyari mayroon ditong alien, no? Baka ma-receive nila yon signal. That is the time na malalaman na natin na hindi na tayo alone sa universe. Baka makipag-communicate sila sa atin, maybe. Okay, or what. Yun lang kasi yung paraan eh. Okay? Imagine mo 101 years. Okay, at the speed of light. So 101 light years
away na yun nararating, 100 light years away na yun nararating ng signal na yun. Palagay nyo, meron na bang nearest star sa 100 light years? May mga ilan, no? Kaso wala pang life forms, so malayo-layo pa. Tagal-tagal pa pala. Okay. Kasi ang nearest star is 4 light years away, pero walang nakikita si Hubble Space Telescope doon na possible ng life forms. Ang merong possible ng life forms nasa ibang galaxy pa eh. Okay, yung malayo pa, matagal pa na possibility na mapansin tayo. Okay. Anyway, 1923 kauna-una ng TV. Sino naka-invento ng TV? Hindi nyo alam, no? Pero sino naka-invento ng telephone? Alexander Graham Bell. Bakit gano'n, no? Kasi ang hirap basahin ng pangalan niya. Yan ang pangalan ng invento ng TV. Ano pangalan? Vladimir Kosma Surovikin. Tandaan nyo. Unang TV yan. 1923. Naunang radyo. 3 taon lang may TV na. 1931, radio astronomy is discovered yan. Ngayon pa lang nagkakaroon ng radio astronomy. Yan yung mga, kasi yung mga bituin, nagre-radiate yan o nagka-transmit yan ng mga radio waves. At yun, unique yung mga frequency signature ng kada mga constellations. Pinakikinggan niya ng ang tawag doon sa kanila, mga scientists, mga astronomers, no? Para pag-aralan nila yung mga bituin, no? Weird yung mga tao na yan eh. Walang ginawa yan kundi tumingala. Sumilip sa telescope. Naghahanap sila ng mga study yan eh. And then, 1933, FM radio si Major Howard Armstrong. Major, sundalo rin yan. Okay. Kasi nung panahon kasi ng World War, na yung tao, nagkaroon ng World War I na yung mga tao nakapokus lagi sa gera. Kailangan manalo sa gera, kasi nangyari na eh. Marami namatay. Nakapokus sila sa pag-develop ng technology na magagamit sa gera. Puro ganon. Kaya nung magkaroon ng World War II, talaga namang sobrang bilis ng development ng technology ng mga time na nakapokus lahat ng tao kasi mahirap eh. Mahirap talaga yung gera eh. Natapos nga ang gera nung maimbento yung radar. Alam niyo yung radar, yan yung ginagamit ng mga barko. Radio detection and ranging para ma-detect yung mga nearby objects. No? Radio navigation and ranging is perfected and helps win World War II. Natapos nga ang gera dahil sa radar. Kasi na-detect na yung mga ships, mga planes, diretso labanan na agad. No? Hindi na wala ng taguan. At saka nung binagsak yung atomic bomb sa Japan, no? Pagkatapos na natigil na yung gera, no? Natahimik na. Kasi masyado ng brutal yung nangyari na yan. Okay. Ayan. 2 bomba yung binagsak nila sa Japan eh. Kasi ayaw tumigil ang Japan, ayaw sumuko ng Japan eh. Okay. Maliit na bansa lang ng Japan, no? Pero nakakatawa naman kung gano'ng katatapang katao. Okay. 1948, ang katatapos pa lang ng gera na yan. Okay, ang mga tao nakapokus pa rin, baka magkaroon ng World War III. Kaya yung mga development dyan nagsimula sa 1940s. No? By the year 1940s, biglang nagkaroon ng evolution of technologies in the field of electronics and communications. Okay, ito mga halagang tao sa buhay natin, William Shockley, Walter Brattain, and John Bardeen. Sila naka-imbento ng transistor. Yan yung counterpart ng vacuum tubes. Okay, kaya ang kauna-unang transistors ay December 23, 1947. Ayan. Yan ang kauna-unang transistor. Na-imbento nilang 3. After that, nagkaroon na ng evolution of modern electronics. Ang mga cellphone natin, mga gadgets, laptops, TV, computers, desktop, anything are all made up of transistors, no? Or semiconductors. Ito pinakamatalino sa 3. Ito rin pinakamayabang. Okay? Itong 2, matatalino to. Pero mas matalino itong isang to. Itong 2 to masipag. Ito tamad. Ito anak ng magsasaka, tamad pa, laging tulog. Pero yung genius niya nasa kanya. Naiisip niya na yung transistor pero hindi niya ma-invento kasi tamad nga siyang gumawa eh, mag-experiment eh. Pero alam niya na sa utak niya na magagawa niya. Ngayon, lahat ng mga imagination ni Shockley, syempre magkakasama siya sa laboratory. Dine-develop ng 2. Itong 2 ay tumigil, no? Experiment sila ng experiment. Until one day, until December 23, 1947, napagana nila yung kauna-unang transistor na gawa nila. Galit na galit si William Shockley kasi
wala siya sa laboratory, natutulog lang siya sa bahay niya nung magawa yung transistor. So nagkagalit-galit yung mga tatlo kasi gusto niya ang honor kay William Shockley, sa kanya lang kasi siya daw yung idea niya yun. Kaso nakaimbento, nakagawa, nakapag materialize noon ayun dalawa. Okay, so pag pinanood mo yung story niyan, kanya-kanya na yan afterwards, no? Nagtayo ito ng sarili niyang kumpanya, nagsayo ito ng mga sarili niyang mga semiconductor technology. Maganda history niyan. Okay. Malalaman niyo kung saan galing ang mga tao na yan. Ito hindi talaga nagtagumpay dahil nga bad yung behavior niya. Okay. Mamaya makita natin yan. O wala pala dito yun. Okay. Cable TV, 1950. Ayan, at least nag-appear na yung cable TV. Community antenna television, yan yung mga Sky. Yung mga cable TV. Okay. 1951, yan yung kauna-unang computer. Siyempre, ano yan, walang kwenta yan. No? 1962, kauna-unang satellite na ginamit sa communications, tinawag yun na. Hindi pala, wala pala. And then, kauna-unang internet, 1969, tinawag siyang ARPANET. Ay, simula pa lang yan, maliit pa lang yan, community pa lang yan. No? Sa Amerika yan. 1971, floppy disk. Yan ang ginagamit namin nung college kami. Medyo floppy drive, no? Mahal-mahal, 15 pesos ang isa. Ang capacity niya, 1.44 megabyte. 1 MB. Ano malalagay mo sa 1 MB nowadays? Kahit isang picture, di magkasya dyan. Pero nung college kami, sobrang laki niyan, no? Ang dami namin nalalagay dyan. Okay. Kasi maliliit lang mga files namin nung araw. 1979, kauna-unang cellphone, nagsimula sa Japan. Japan pa rin talaga lagi ang leading in the field of electronics. Binibilisan ko yung salita ko. Tatapusin ko yung history. Okay, 1981, kauna-unang international business machine. Ano ba yung brand ng IBM ngayon? Kung aware kayo. Lenovo. Kasi wala ka nang mabibiling laptop na IBM pero hindi pa nawawala yung IBM company. Ano yung bagong name niya? Lenovo yun, no? IBM. First laptop computer sold to public. 1984. Yan ang pinaka number 1 na computer ng araw. IBM, no? International Business Machine. IBM PC 84 release, no? 1989 GPS. Ayun, napakalaga ng GPS, no? Nung before GPS, lahat ng mga aeroplano naliligaw eh. Mga barko naliligaw. Okay. Wala kasing GPS eh. Okay. So ngayon may GPS na, alam niyo na yung GPS, no? Global Positioning System. Kahit sa car stereo ko sa kotse ko, meron akong GPS, no? Okay. Hindi ka na maliligaw, may mapa ka pa. Para kang gumagamit ng Waze or Google Maps. Ayan. GPS ginagamit doon. Mga satellite yan na kumukuha ka ng information sa satellite para makita mo yung exact location mo. Yun ang greatest invention ng Americans. Eh. Yung 1989 na yan, yung GPS na yan. Noong una, dinesign lang yan for military use. Sa kanila lang yan eh. Pero dahil mas maganda kung gagamitin ng buong mundo yung GPS para maraming, kasi malaking bagay yan. Pinagamit na yan ng US, yung GPS sa buong mundo. Pero sila may-ari ng mga satellites yan, mga US. Okay. US military. 1994, matanda na ako niyan, 1994. Baka kayo kakapanganak nyo pa lang, baka di pa kayo pinapanganak niyan. Nalaro ako niya, college na, pag-graduate na ako ng college. American government released the control of internet. Yun. So again, yung internet, ang may-ari din, mga Americans, kanila din yan for military use. Eventually, pinagamit na rin nila sa public. Sige, gamitin na nyo yung internet namin, okay lang. Okay, kaya ngayon, may internet tayo, ginagamit natin yung cloud niyan, ay property pa rin yan ng US. Okay. Kaya may makapangyarihan talaga sila. Kaya pag disable nila lahat yung mga internet, GPS, Stone Age tayo. Okay. Kaya nilang gawin niya. Kaya pagka nagkaroon ng mga World War, ulit, papatayin nila lahat yan, stop na ang communications. Kanila yan eh. Kaya mga satellites nila yan, property nila yan. Okay, that's it for today. Any more questions? Binilisan ko eh. Gusto ko matapos eh. Anyway, itong recording na to, ito yung share ko bukas sa C tsaka sa D. And then next week wala tayong klase kasi AOL tayo, di ba? AOL, alternate tayo, alternate Fridays. Kaya wala tayong, pero meron kayong recording na papanoodin next week. Yun naman yung kaduktong nito na i-discuss ko sa ibang sections. Okay. And then mag-alternate din sila syempre. Okay. Dati kasi hindi talaga ako nag-alternate. Every week nagkaklase ako. Para matapos,
Bahala kayo. Kung gusto nyo ng ganun, every week, talagang matatapos natin yung klase natin, syllabus natin on time. Pagka ganyang nag-AOL tayo twice a month, feeling ko may iwanan yung ibang chapter sa libro. Decision nyo na yun. No? Pwede naman makipag-communicate sa akin yung mga classmates kung anong prepared nyo. Okay. Ayun. Any more questions? Baka naman disconnected na ako, salita dito. Wala akong walang tanong. Kung wala nang tanong, Sir. Oh, Sir, yung assignment 1 po ba natin, okay lang po kahit po hindi engineering lettering? hindi ko naintindihan eh. Kahit ano? Okay lang po na hindi po engineering lettering. Hindi, handwritten yung assignment number 1 eh. Kailangan yung normal handwriting. Thank you po. Kailangan ko malaman yung stroke ng normal handwriting mo. Okay. Yun. Pag nag-board exam kayo, gagawin nyo rin yun eh. Sa umaga, before mag-start yung event. Yung handwrite nyo, may papakopyain sa inyong paragraph. Kailangan nilang ma-recognize yung handwrite mo para yun yung protection nila eh. Baka kasi iba yung nagbo-board exam eh. Baka may ibang tao, bale mo, kambal kayo. Nag-board exam na yung kakambal mo, siya ulit nag-take ng board exam para sa'yo. Pwede kasi mangyari yun eh. May protection sila, yung handwrite mo, yung nila, ginagamit nilang verification code. Okay. Di wala pong sukat. Walang sukat. Ang merong sukat, yung yung Bulso mission. Ano pa ba yung assignment yung bago? Ano yung assignment yung bago? Ilan na ba assignment? Yung dalawa lang, di ba? Yung vision pa lang po. Dalawa pa lang eh. Di yung Bulso mission, talagang bond paper yon na engineering lettering. Bilisan nyo kasi lalagyan ko na yan ng assignment number 3. Yan, yung pretest na yan. Iko-copy nyo yung pretest. Sasagutan nyo, kasambit nyo. Okay. Ngayon matatambakan kayo. Mabilis ako magbigay ng assignment. Wala na. Ito ang next meeting. Ano ba to? Ito kasi next meeting na to. Ito yung mga frequency allocations. No? Wag na ngayon. Hindi ko na umpisahan. Maumpisahan ko pa. Isang kasi tuloy-tuloy ako. Lalo pag face-to-face to. Hindi ako napipigilan sa pagtuturo. Salita ako ng salita. Minsan overtime na. Hindi kumikibo yung mga estudyante. Ayaw akong i-remind na, sir, time na. Wala nagsasalita. Natatakot siguro. Nai-interrupt ako kasi ganado ako magsalita. Tuloy-tuloy ako doon. Ganun ako lagi sa online class. Sa live, sa face-to-face class. Anyway, time na. Ayan, 6:11 na. Wala na kayong tanong. Kung wala na, stop presentation tayo. Open your camera. May tanong po. Meron pa ba? Anong size po, sir, yung engineering lettering? Kahit 244. Kung gusto mo, 244. Okay po. Malaki yun, 244. Bahala ka kung ano gusto mo. Basta, kasi meron kasi mga estudyante nagpapasa assignment, sobrang madali, no? Parang 5 minutes nang ginawa, habang samantalang ang due date na binigay ko, napakatagal. Tapos ginawa lang ngayon, tapos submission 1 hour before the late, no? Talagang wala na sa linya yung mga letra. Nainis talaga ako sa ganun. No? Dapat seryosohin niyo yung pag-aaral niyo. Okay. Stop recording muna ako para hindi makita yung mga mukha niya sa screen.